Sa pambungad na eksena makikita natin ang matandang lalaki na nagngangalang Kazutaka na namumuno sa isang financial advisory firm na kilala bilang Tayay Corporation. Sa gitna ng malakas na ulan, tinitipon niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at nagtanong tungkol sa kung ano ang nakapagbibigay sa isang tao ng sukdulang kapangyarihan. Ang bawat empleyado ay nagbibigay ng kanilang tugon na nagpapakita ng iba't ibang mga sagot, ngunit walang nakapagpasaya kay Kazutaka. Napag-alitan pa ang isa sa mga empleyadong nagngangalang Rinko Endo nang sagutin niya na ang pera ay nagpapakapangyarihan sa isang tao. Sa sandaling iyon, iminungkahi ng isa pang miyembro ng staff na nagngangalang Yukio Tonegawa na ang pagtatatag ng kaharian ng isang tao ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan, at ang kanyang sagot ay nagdudulot sa kanya ng papuri mula sa kanyang amo. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin ang bida na nagngangalang Kaiji ito, na financially broke at walang pag-asenso sa buhay. Nagtatrabaho siya sa isang grocery store at halos hindi matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan at upas sa bahay. Sa pag-asang baguhin ang kanyang kapalaran, paulit-ulit siyang nag-i-invest sa mga scratch-off na ticket, ngunit natatalo siya lagi sa lahat ng oras. Isang araw, sa kanyang pag-uwi, ipinakita ni Kaiji ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsipa sa lahat ng mamahaling sasakyan sa parking lot. Nang sinipa niya ang isang Mercedes, hinabol siya ng isang grupo ng mga security guard para parusahan siya. Ilang sandali pa, lumabas si Rinko sa parehong Mercedes at dinala si Kaiji sa isang malapit na restaurant para sa isang maikling pag-uusap. Ipinakita niya sa kanya ang isang kasunduan sa pautang na itinalaga siya bilang guarantor para sa isang kaibigan ilang taon na ang nakararaan. Dahil hindi na niya makontak ang kanyang kaibigan, pananagutan na ngayon ni Kaiji na bayaran ang utang. Sa labis na pagtataka niya, ang interes ay lumaki ng malaki, na nagresulta sa utang na 2 milyong yen. Hindi kayang bayaran ni Kaiji ang utang. Alam ang katotohanan ito, nag-aalok sa kanya si Rinko ng pagkakataong lumahok sa isang paglalakbay sa pagsusugal, na sinasabi na kung manalo siya, ang lahat ng kanyang utang ay mabubura. Nag-aatubili si Kaiji sa buong ideya, ngunit dahil wala siyang ibang pagpipilian, pumayag siya. Nang maglaon sa gabi ring iyon, pumunta si Kaiji sa cruise ship, kung saan nakahanap siya ng maraming kasamahang kalahok na may problema sa pananalapi tulad niya. Di nagtagal, hinarap ni Yukio ang mga kalahok at binibalangkas ang mga patakaran ng laro na kanilang lalaroin. Una sa lahat, ang bawat manlalaro ay binibigyan ng 3 bituin, bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Dahil wala sa mga kalahok ang nagtataglay ng sapat na pondo, ang mga bituin na ito ay ibinibigay bilang mga pautang, na nag-iipon ng interes sa rate na 1% kada minuto. Kasunod nito, ang mga manlalaro ay makakatanggap ng 12 rock, paper, scissors card na gagamitin sa laro. Ang tagumpay sa bawat pag-ikot ay nagpapahintulot sa kanila na makuha ang 1 bituin mula sa kanilang kalaban. Upang masigurado ang tagumpay, kailangan ng isa na mapanatili ang hindi bababa sa 3 bituin. Sa kondisyon na iyon, dapat nilang gamitin ang lahat ng 12 card sa loob ng 30 minutong takdang panahon. Pagkatapos sabihin ang mga panuntunan, sinimulan ni Yukio ang countdown para sa laro at umalis. Hindi nagtagal, ang sitwasyon ay nagsimulang maging matindi habang ang mga tao ay sumugod dito at doon upang maghanap ng makakalaban at maglaro. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang isa sa mga kalahok na nagngangalang Joji Fanai ay lumapit kay Kaiji, na nagmumungkahi ng deal na kung maglaro sila ng draw sa bawat round, maaari nilang mapanatili ang kanilang mga bituin nang hindi kinakailangang matalo sa laro. Pumayag si Kaiji sa planong ito, at sinimulan nilang sayangin ang kanilang mga baraha sa paglalaro ng mga draw. Gayunpaman, sa isang punto, nilinlang ni Joji si Kaiji at nakuha ang 2 sa mga bituin mula sa kanya. Nagalit si Kaiji dahil dito, na nagresulta sa isang pisikal na alitan sa pagitan ng dalawa. Sa kalagitnaan ng laban, nadumihan ng dugo ni Joji ang huling baraha ni Kaiji. Habang nakikialam ang seguridad upang paghiwalayin sila, isiniwalat ni Joji na ang huling card ni Kaiji ay gunting, na nagudyok sa iba na palibutan siya para makuha ng madali ang huling bituin niya. Gayunpaman, mabilis na iginiit ni Kaiji na ang card ni Joji ay isang bato, na inililihis ang atensyon ng mga kalahok kay Joji. Pansamantala, inescort ng tauhan ng seguridad ang isang kalahok na nagngangalang Koji Ishida pabalik sa gitnang bulwagan, na pinagsabihan siya sa pagtatangkang itapon ang kanyang mga card sa banyo. Habang tumatakbo ang oras, inihayag ni Joji dahil walang naniniwala sa isa't isa, mayroon siyang ideya.
Iminungkahi niyang i-reshuffle ang mga card para maglaro ng patas na laro kung saan sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos nito, sinashuffle ni Joji ang lahat ng card at ibinalik ang mga ito sa mga kalahok. Nagkataon, natanggap ni Kaiji ang parehong card na may bahid ng dugo. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya kay Koji at hinamon si Joji sa isang one-card match tumaya sa 3 bituin. Agad namang pumayag si Joji dahil alam niya ang huling card ni Kaiji. Ngunit sa kanyang pagtataka, natalo siya ng ating bida. Dito, ipinahayag na matalinong ipinagpalit ni Kaiji ang kanyang card sa card ni Koji na madiskarteng nagdagdag ng dugo para linlangin si Joji. Dahilan para matalo siya sa laban, si Joji ay kinuha ng seguridad, habang sina Kaiji at Koji ay napanatili ang kanilang mga bituin. Gayunpaman, isa pang twist ang naganap nang biglang may nakitang card si Koji sa kanyang bulsa. Naninindigan sa kanyang pangako sa pagtutulungan ng magkasama, inangkin ni Kaiji ang card bilang kanya na naging dahilan ng pagkatalo nilang dalawa. Sa resulta ng kaganapang ito, ang mga talunang kalahok ay dinadala sa ilalim ng lupa at napipilitang maglingkod bilang mga alipin sa pagtatayo ng kaharian ng Kazutaka. Sa kabila ng nakakapagod na trabaho, hindi sila binibigyan ng tamang pagkain at pinipilit silang matulog sa sahig. Bilang karagdagan, ang mga microchip ay nilagay sa kanilang mga katawan na pumipigil sa kanila na makatakas sa lugar. Bilang kabayaran para sa kanilang trabaho, natatanggap nila ang pera ni Kazutaka na tinatawag na per Aika na nagkakahalaga ng 10% sa Japanese yen. Kahit na mababa ang sweldo, nananatiling determinado si Kaiji sa pag-iipon ng sapat na pera para mabayaran ang kanyang utang. Gayunpaman, dumating ang isang araw na ang mga gwardya ay nagdadala ng isang hanay ng mga beer at ilang masasarap na pagkain na umaakit sa mga pagod na manggagawa. Bagamat sa una ay nilalabanan niya ito, si Kaiji ay sumuko sa tukso na nagudyok sa kanya na gastusin ang lahat ng kanyang sweldo sa masarap na pagkain at malamig na beer. Kinabukasan, niyanig ng lindol ang lagusan na nagdulot ng pinsala sa ilang manggagawa kabilang si Koji. Isinugod siya ni Kaiji sa infirmary, nalaman lamang na ang paggamot ay nangangailangan ng pagbabayad ng per Aika. Ang nakakapanghinayang katotohanan ito ay sumisira ng pag-asa hanggang sa ipahayag ng doktor na may isa pang huling pagkakataon para makalaya sila, ang Brave Man Road. Ang umuusbong na tagumpay sa larong ito ay nangangako ng kalayaan habang ang pagkatalo dito ay magbubuwis ng kanilang buhay. Sa paglaon, ang mga pangalan ay natipon para sa yugto ng Brave Man Road. Dahil sa kanyang determinasyon na makaalis sa impyernong ito, nagpasya si Kaiji na makipagsapalaran at magboluntaryong lumahok dito. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iba, kabilang si Koji, kaya sinusundan din nila siya. Pagkatapos nito, sila ay nagsuot ng blindfold at itinali bago sila ihatid sa kanilang destinasyon. Nang mabuksan nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakatayo sa pinakamataas na gusali, kung saan naroroon din si Yukio upang mag-host ng laro ng buhay at kamatayan. Sa una, ang mga kalahok ay binibigyan ng cash voucher na nagkakahalaga ng 10 milyong yen at para ma-redeem ito, kailangan nilang pumunta sa isa pang gusali sa pamamagitan ng 2 makitid na bakal sa napakataas na lugar. Para maging mas mahirap ang laro, hindi sila pinapayagang gumapang o kung hindi, makukuryente sila. Ang mga panuntunang ito ay binuo upang gawing kawili-wili ang laro dahil pinapanood ito ng isang pangkat ng mga mayayamang tao bilang kanilang libangan. Bagaman natatakot sa una, ang mga kalahok ay nagtipon ng kanilang lakas ng loob at nagsimulang maglakad sa makitid na bakal, sinusubukang mapanatili ang kanilang balanse. Sa paglipas ng panahon, nagawa nilang masakop ang isang distansya na humigit kumulang 5 metro, ngunit ang kanilang pag-usad ay naantala ng biglaang pagkidlat na nagpapatindi sa kanilang takot. Natakot ang isa sa mga miyembro ng grupo at naramdaman niyang parang itinutulak siya ng hangin at dahil dito, nadulas ang paa niya, nakuryente at namatay. Ang kalunos-lunos na tanawin ay nagpapanik din sa iba pang mga manlalaro at nagsimula silang bumagsak ng sunod-sunod. Sa kabilang banda, ang mga mayayamang tao ay nag-e-enjoy sa bawat taong nalalaglag at labis na ikinaiinis ni Rinko. Ngayon, tanging sina Kaiji, Koji at isa pang manlalaro na nagngangalang Makoto ang nananatili sa makitid na bakal. Upang magdagdag sa kanilang mga problema, nagsimula din umulan na ginagawang madulas ang bakal. Desidido pa rin sina Kaiji at Makoto na kumpletuhin ang gawain ngunit sa kabaligtaran, sinabi ni Koji na hindi niya kayang magpatuloy. Ibinigay niya ang kanyang voucher kay Kaiji,
Hinihiling sa kanya na tubusin ito at ibigay ito sa kanyang anak na baon sa utang. Pagkatapos nito, ginawa ni Koji ang hindi maisip sa pamamagitan ng pagbagsak mula roon, na nagtatapos sa kanyang paghihirap minsan at magpakailanman. Sa kabila ng trahedya, ang dalawang natitirang kalahok ay nananatiling hindi mapigilan at matagumpay silang nakarating sa kabilang panig. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang tagumpay dahil naramdaman ni Kaiji na may mali nang makita niya si Kazutaka na nakatingin sa kanila mula sa bintana. Sa isang biglaang bugso ng hangin, bumukas ang bintana, itinapon si Makoto palabas ng gusali hanggang sa kanyang kamatayan. Buti na lang at naiwasan ni Kaiji ang isang katulad na kapalaran dahil kahit papaano ay nakakapit siya gilid ng bato at umakyat pabalik. Sa sandaling iyon ay pumasok siya sa loob ng gusali, pinalakpakan ni Kazutaka at ng kanyang mga kasamahan ang tagumpay ni Kaiji at ipinaabot ang kanilang pagbati. Pagkatapos ay binigyan si Kaiji ng 7 milyong yen, ito ang natira pagkatapos mabayaran ang kanyang mga utang. Hinahangad din niyang kunin ang mga pondo ni Koji, ngunit sinabi ni Yukio na walang silbi ang voucher ng isang namatay na tao. Galit na galit, sinugod ni Kaiji si Yukio, ngunit mabilis na namagitan ang mga gwardya. Humanga sa maalab na determinasyon ni Kaiji, nag-aalok sa kanya si Kazutaka ng isa pang pagkakataon na makisali sa isa pang laro na tinatawag na e-card, kasama si Yukio bilang kalaban. Sa larong ito, ang bawat manlalaro ay bibigyan ng 5 card na nagtatampok ng app na mamamayan at alinman sa isang emperor o isang alipin. Ayon sa mga patakaran ng laro, ang kalahok na pumipili ng slave card ay maaaring gumawa ng unang hakbang. Higit pa rito, ang citizen versus citizen ay isang draw, tinatalo naman ng citizen card ang alipin, tinatalo ng emperor ang citizen, at tinatalo naman ng alipin ang emperor. Ang kinalabasan ng 3 round ay tumutukoy sa tunay na panalo. Kasunod nito, pinipili ni Kaiji ang card na kumakatawan sa slave side at sinimulan ang laro kasama nito. Sa unang round, naglaro ang dalawa at gumamit silang parehas ng citizen card na nagre-resulta sa isang draw. Gayunpaman, nang magpatuloy siya sa slave card sa pangatlong beses, nagawa ni Yukio at nasiguro ang kanyang tagumpay. Sa kasunod na round, pinagmamasdan ng mabuti ni Kaiji si Yukio at napansin ang isang kakaibang pag-uugali niya, patuloy siyang tumitingin sa ibaba. Pagkatapos ay nagpasya si Kaiji na ipasa ang slave card, ngunit muling hinulaan ni Yukio ang kanyang galaw at natalo siya. Dahil natalo ng 2 sa 3 round, dinala si Kaiji ng mga gwardya at inakay siya pabalik sa underground tunnel para magtrabaho. Sa panahong ito, napansin niya ang kakaibang relo sa pulso ni Yukio. Habang siya ay dinadala, sinubukan ni Kaiji na alamin kung paano siya natalo at napagtanto na ang microchip na itinanim sa kanyang katawan ang nagsisilbing susi sa lahat ng ito, at ang relo ni Yukio ay nagpapahintulot sa kanya na subaybayan ang mga physiological indicator ni Kaiji. Matapos mapagtanto ang lahat ng mga trick, gumawa si Kaiji ng isang plano upang harapin ang sitwasyon. Humihiling siya ng break sa banyo. Pagkapasok, tinawag niya si Rinko na nakatayo sa pintuan. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang pamamaraan sa kanya, humihingi sa kanya na pautangin siya ng 50 milyon yen, na sinusuportahan ng kanyang paniniwala na maaari siyang manalo sa huling round ng laro. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, sumang-ayon si Rinko at bumalik ang dalawa sa gaming hall. Masaya si Kazutaka na manood ng higit pang mga laro, kaya pinahihintulutan niya ang isa pang laban. Bago magsimula ang laro, hinampas ni Kaiji ang kanyang ulo sa salamin. Nabasag ito para maputol ang functionality ng signal ng relo ni Yukio. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mesa kung saan kumuha siya ng 3 card, itinago ang mga ito sa kanyang kandungan. Palihim niyang ipinagpapalit ang isa sa mga baraha sa mesa na nakatago sa kanyang kandungan. Habang umiiling si Kaiji, ang 2 natitirang baraha sa mesa ay nagkakaroon ng mga mantsa ng dugo. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laro at sa pagkakataong ito, mukhang kinakabahan na si Yukio dahil hindi na niya magamit ang relo. Pareho silang nagsisimula sa mga citizen card na nagresulta sa isang draw. Sa susunod na round, ipinasa ni Kaiji ang isang card na may mantsa ng dugo. Nang makita ito, nag-trigger ang memorya ni Yukio na nagpapaalala sa kanya na ang mga baraha na may bahid ng dugo sa mesa ay isang citizen at isang alipin. Bilang resulta, pumili siya ng citizen card para sa round na ito. Nagkataon, ang card ni Kaiji ay naging citizen muli, na humahantong sa isa pang draw. Sa puntong ito, lumakas ang kumpiyansa ni Yukio na ang natitirang card ni Kaiji na may bahid ng dugo ay dapat na isang alipin.
Kasunod ng isa pang draw, naglagay muli si Kaiji ng isa pang card na may bahid ng dugo. Sa pag-iisip na ito ay isang alipin, si Yukio ay malapit nang gumamit ng isang citizen card, ngunit sa parehong oras, napagtanto niya na pinalitan niya ang baraha na may dugo bago simulan ang laro. Sa pag-alala sa isang katulad na trick na ginamit ni Kaiji kanina sa cruise, nalaman ni Yukio na ang card sa mesa ay, sa katunayan, ay isang citizen. Sa kumpiyansa na ito, ginamit ni Yukio ang Emperor card, na bigla lamang dahil ang card ni Kaiji ay nahayag na isang alipin. Sa huling pagbaliktad ng mga kaganapan, nakuha ni Kaiji ang tagumpay laban kay Yukio. Inihayag ni Kaiji ang kanyang panlilinlang, inamin na hindi niya talaga pinalitan ang card, ito ay isang pagkukunwari lamang. Kasunod ng pagkawala, inilabas ni Kazutaka ang kanyang galit kay Yukio at pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa ilalim ng lupa upang magtrabaho bilang isang alipin. Sa huling eksena, makikita natin sina Kaiji at Rinko sa isang restaurant kung saan nag-e-enjoy sila sa kanilang tanghalian. Maya-maya, nahimatay si Kaiji habang tila nilagyan pala ni Rinko ang kanyang inumin ng pampatulog. Nang magkamalay siya, nalaman niyang wala na si Rinko kasama ang lahat ng pera, nag-iwan ng sulat na nagsasabing kinuha niya ang pera dahil sa interes kada minuto sa utang. Sa huli, 450,000 yen na lang ang natitira kay Kaiji. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar ng trabaho ng anak ni Koji at ibinigay ang lahat ng natitirang pera, na tinutupad ang kanyang pangako. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.